Good morning, everyone. So the topic here is motivational and affective factors in learning. So in this PowerPoint, the content are the following: the types of motivation, strategies that support motivation in the classroom, theories on factors affecting motivation, attribution theory, expectancy theory, goal orientation theory, Bandura's self-regulation theory, and teaching ideas to motivate. Number 1, types of motivation. So meron daw dalawang uri ng motibasyon. Ito yung intrinsic and extrinsic motivation. Pag sinabi nating intrinsic motivation, ito ay galing sa loob ng tao. So dahil interesado o masaya siya sa kanyang ginagawa, ay talagang gusto niya itong gawin. So nag-aaral ng gitara, maaaring nag-aaral ng gitara dahil mahal niya ang musika or curious siya sa instrumento na ito. So ito yung personal na interest ng tao. Extrinsic, ito naman yung galing sa labas. May gantimpala o takot sa parusa. Halimbawa, yung isang mag-aaral ay nag-aaral siya ng mabuti, para makakuha ng mataas na grade at ganun din magkaroon siya ng reward or recognition pagkatapos ng grading period or ng exam. So ito po yung dalawa again na types of motivation. Intrinsic motivation, learning for personal interest, curiosity, and enjoyment, and extrinsic motivation, learning for rewards, grade, or recognition. Number 2, strategies that support motivation in the classroom. Ito yung mga estratehiya na nakakatulong sa motibasyon sa klase. So, unang-una sa lahat, maganda na gumamit ng mga positibong feedback at papuri sa mga estudyante. Provide feedback and encouragement. Give clear goals and expectations, So, magbibigay ng malinaw na layunin ang guro para alam ng estudyante kung bakit nila ginagawa ang isang bagay. Next, use engaging activities and real-life examples. So, gumawa ng mga makabuluhang gawain sa loob ng silid-aralan na konektado sa tunay na buhay para may katuturan yung kanilang ginagawa. At gumamit din ng iba't ibang pamamaraan ng pagtuturo para mapanatiling interesado ang mga mag-aaral. At magbigay din ng mga rewards and recognition para mas lalong ma-motivate ang mga students na mag-aral ng mabuti. So ito po yung number 2, strategies that support motivation in the classroom. Number 3, theories on factors affecting motivation. Ito yung mga teorya ukol sa mga salik na nakakaapekto sa motibasyon. So ito daw yung mga theory na nakakaapekto sa ating motivation. Behaviorist view, motivation through rewards and punishments. So next, cognitive view, motivation comes from beliefs, goals, and expectations. And number 3, humanistic view, motivation is driven by personal growth and self-fulfillment. Yung kanyang sarili ang nagiging salik, ang kanyang sariling pananaw. Ngayon, dagdag pa rito, meron pang ibang mga factors, yung biological factors, katulad ng ang isang bata ay
naapektuhan ng kanyang pag-aaral o yung kanyang motivation kapag siguro siya ay nagugutom. O kaya naman kulang sa pahinga. At maaaring makaapekto din yung kalusugan ng isang estudyante. Pangalawa, social factors, nakakaapekto din po ang suporta ng mga kaibigan, ng guro at ng mga kapamilya. And psychological factors, dito na rin papasok ang interest ng estudyante o tiwala sa kanyang sarili at kung ano yung kanyang emosyon na nararamdaman. So ito po yung mga salik na nakakaapekto sa motibasyon. Next, attribution theory o teorya ng pagbibigay dahilan. So ipinaliwanag ni Bernard Wiener dito sa attribution theory ng isang estudyante ay nagtatakda ng dahilan kung bakit sila ay nagtatagumpay o nabibigo. Halimbawa, kung iniisip ng bata na bumagsak siya dahil hindi siya matalino, mababa ang kanyang motibasyon. Pero kung iisipin niyang bumagsak siya dahil sa kulang siya sa pag-aaral o pag-review, mas malamang ay susubukan niya ulit na magsikap. So ito nga po yun, effort. Yung nakikita natin dito sa PowerPoint. I did not study enough. Ito yung mga dahilan. Ability. I am not good or not good at this subject. Task difficulty. The test was easy or hard. Or ito namang huli ay yung luck. I guessed the answer correctly. So ito daw yung mga pwedeng gamitin na mga dahilan. O pagbibigay dahilan. Next, expectancy theory o teorya ng inaasahan. Ayon dito, ang motibasyon ng tao ay nakabatay sa tatlong bagay. Expectancy, instrumentality, at valence. So, ano-ano ito? Expectancy, paniniwala na kaya niyang gawin ang gawain. Pangalawa, instrumentality, paniniwala na may gantimpala o resulta ang kanyang pagsisikap. At pangatlo, valence, kahalagahan ng gantimpala para sa kanya. So halimbawa, yung naniniwala ang isang estudyante na kaya niyang makapasa, yun yung expectancy. Sigurado siyang makakakuha ng reward, yun yung instrumentality, at mahalaga sa kanya ang mataas na grado, yun yung valence. So, mas magiging motivated siyang mag-aral. So, ito nga po yun, motivation is based on expectation of success. Students are motivated if they believe they can succeed. Success will bring valuable rewards. So, meron pa ring reward na kasama upang mas lalong ma-motivate yung bata. Next, goal orientation theory o teorya ng layunin sa pagkatuto. So, meron tayong tinatawag na mastery goals and performance goals. Sa mastery goals, ang focus nito ay sa learning, on learning, improvement, and understanding. Sa performance goals, ang focus nito ay sa grade, yung competition and looking smart. So ito yung sa performance goals, ang focus niya ay doon sa resulta. Again, sa mastery goals, ang layunin ay matuto at maunawaan ng mabuti yung kanyang pinag-aaralan. Samantalang sa performance goal, ay mapakita niya yung kanyang talent o magpakitang gila siya o makakuha siya ng mataas na marka o yung resulta ang kanyang goal. Alright, next. Sa Bandura's self-regulation theory o teorya ng sariling pagkontrol,
So ayon kay Albert Bandura, natututo ang bata kung marunong siyang mag-monitor at mag-control ng kanyang sarili. So kabilang po dito yung self-observation, self-judgment, and self-reaction. So, ano ba yung self-observation? Ito yung pagbabantay niya sa kanyang sarili. So, sinusuri niya kung gaano katagal siyang mag-aral o kung gaano siya kabilis matuto. Yung self-judgment, ito na po yung pagtatasa kung sapat na ang kanyang naibigay na effort, no? Ginajudge niya yung kanyang sarili. Kung enough na ba yung effort na kanyang binigay. Self-reaction, kung ito yung pagbibigay ng gantimpala o disiplina sa kanyang sarili. Ito yung self-reaction. So, halimbawa dito, example, setting study schedules, no? Monitoring progress, and rewarding oneself. So, tayo ay gumagawa ng mga study schedule, na yung angkop sa ating kakayahan. At gayon din, minomonitor natin yung ating progress. Kung natututo ba tayo o mas gumagaling ba tayo. At kapag naman tayo ay nagawa na natin yung ating goal, no, kailangan nating bigyan ng reward ng ating sarili. Ito po yung Bandura Self-Regulation Theory. And last, teaching ideas to motivate, mga paraan ng pagtuturo para hikayatin ng estudyante. So, unang-una sa lahat, connect lessons to students' interests and lives. So, iko-connecta mo talaga sa tunay na buhay ang mga lesson. Iugnay mo ang lesson sa tunay na buhay. Encourage active participation. So, gumagamit ka ng mga interactive activities upang ma-motivate silang mabuti tulad ng mga group works and games, no? Provide opportunities for success. So, bibigyan mo yung mga estudyante ng mga oportunidad para sila ay masubukan nila na maabot ang kanilang tagumpay. So, pantay-pantay na opportunity sa mga estudyante. And of course, syempre, kikilalanin natin yung estudyante natin, Next, promote collaboration and peer support. And celebrate effort and progress, not just result. So, bigyan ng maliliit na tagumpay para maramdaman ng mga mag-aaral ang kanilang progreso. Yan. Next, sa summary of this lesson, so learning is a developmental process influenced by age, experiences, and context. Of course, nakaugnay pa rin po dito ang ating mga eksperyensya. Each learner has unique abilities, styles, and intelligences. Iba-iba po sila, no? Kaya wag natin silang i-generalize na pare-pareho silang lahat. And teachers should recognize these differences to provide effective and meaningful instruction. So, dapat talaga kilalanin natin ang ating mga mag-aaral o ang ating mga estudyante. Yun lamang po. Maraming salamat.